sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at matatayog na puno ng niyog, naninirahan ng isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang si Lolo Mateo. Siya ay isang mabait, ngunit dukhang magsasaka na halos buong buhay ay ginugol sa pagtatrabaho sa lupa. Ang kanyang bahay ay isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Nakatayo sa gilid ng baryo kung saan tanawang kagubatan na tila may lihim na itinatago. Kasama ni Lolo Mateo sa kubo ang kanyang nag-iisang apo na si Tomas, isang 11 taong gulang na batang payat, ngunit may matalas na mata at mabuting puso. Si Tomas ang tanging pamilya na naiwan sa matanda matapos pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang matinding bagyo ilang taon na ang nakalipas. Ang kanilang buhay ay puno ng pagsubok. Kadalasan ay isang beses lamang sila kumakain sa isang araw. Kung minsan ay kamote lamang o kaunting gulay na kanilang napitas sa gilid ng bukid ang kanilang inuulam. Gayunman, hindi kailanman nawala ang pag-asa ni Lolo Mateo. "Anak," madalas niyang sabihin kay Tomas habang sila ay nagpapahinga sa harap ng kanilang kubo sa dapit na hapon, "ang kahirapan ay parang ulap lamang, dumarating at lumilipas. Ang mahalaga ay mabuti ang puso ng tao." Tahimik namang nakikinig si Tomas sa kanyang lolo. Sa murang edad ay natutunan na niyang tanggapin ang hirap ng buhay. Ngunit sa kanyang puso ay may lihim siyang pangarap. Ang balang araw ay mamabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang lolo. Isang umaga, maagang nagising si Lolo Mateo upang pumunta sa kanilang maliit na lupang sinasaka. Ang lupa ay hindi kalakihan at kadalasang kulang sa ani, ngunit iyon lamang ang kanilang pinagkukunan ng pagkain. "Manatili ka rito, Tomas," sabi ng matanda. "Babantayan mo ang bahay." "Opo, Lolo," sagot ng bata. Lumakad si Lolo Mateo patungo sa bukid, dala ang kanyang lumang itak at maliit na bayong. Habang naglalakad siya sa makitid na landas na napapalibutan ng damo at ligaw na bulaklak, napansin niya na tila mas tahimik kaysa karaniwan ang paligid. Ang hangin ay malamig at may kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid. Hindi niya iyon pinansin at ipinagpatuloy ang paglalakad. Sa bukid ay nagsimula siyang magbungkal ng lupa. Mabagal ang kanyang galaw dahil sa kanyang katandaan, ngunit hindi siya tumitigil. Pawis ang kanyang noo habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa silangan. Lumipas ang ilang oras. Habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno ng mangga, napansin niya ang isang maliit na nilalang na tila gumagalaw sa damuhan. Noong una ay inakala niyang isang hayop lamang iyon. Ngunit nang ito ay lumapit, napansin niyang kakaiba ang itsura nito. Ito ay maliit. Halos kasinlaki lamang ng isang sanggol. May mahabang balbas at nakasuot ng kakaibang damit na tila yari sa mga dahon at hibla ng halaman. Napamulagat si Lolo Mateo. "Duwende?" bulong niya sa sarili. Ang maliit na nilalang ay tila nahihirapang maglakad. May sugat ang kanyang paa at tila pagod na pagod. Huminto ito sa harap ng matanda. "Matanda," mahina nitong sabi, "maaari mo ba akong tulungan?" Saglit na nagulat si Lolo Mateo, ngunit agad siyang nakaramdam ng awa. "Anong nangyari sa iyo?" tanong niya. "Nasugatan ako sa kagubatan," sagot ng duwende. "Hinahabol ako ng ilang taong gustong hulihin ako." Tahimik na nag-isip si Lolo Mateo. Alam niyang maraming kwento sa baryo tungkol sa mga nilalang sa kagubatan, mga duwende, engkanto, at iba pang mahiwagang nilalang. Ngunit hindi pa niya kailanman nakikita ang isa sa kanila ng harapan. Ngunit ang isang bagay na hindi niya kayang baliwalain ay ang sugat ng maliit na nilalang. Lumapit siya at dahan-dahang tinulungan ng duwende na makaupo sa ilalim ng puno. Mula sa kanyang bayong ay kumuha siya ng maliit na tela at tubig. Maingat niyang nilinis ang sugat nito. "Masakit ba?"
Tanong ng matanda. Oo, sagot ng duwende. Ngunit salamat sa iyong kabaitan. Matapos linisin ang sugat ay binalutan niya ito ng tela. Tila kailangan mong magpahinga, sabi ni Lolo Mateo. Hindi ako makakabalik sa kagubatan ngayon, sagot ng duwende. Kung maaari ba akong manatili muna rito? Hindi nagdalawang isip ang matanda. Halika, sabi niya. Isasama kita sa aming bahay. May kaunti kaming pagkain doon. Nagulat ang duwende. Talaga? Kahit mahirap lamang kayo? Ngumiti si Lolo Mateo. Kapag may nangangailangan ng tulong, hindi mahalaga kung mayaman o mahirap. Napatitig ang duwende sa kanya. May kakaibang kislap ang mga mata nito. Bihira ang taong tulad mo, sabi nito. Dinala ni Lolo Mateo ang duwende sa kanyang kubo. Nang makita ito ni Tomas ay halos hindi siya makapaniwala. Lolo, duwende ba yan? Bulong ng bata. Oo, sagot ng matanda. Nasugatan siya. Tutulungan natin siya. Kumuha si Tomas ng tubig at kaunting pagkain na natira mula sa kanilang hapunan noong nakaraang gabi. Tinanggap iyon ng duwende nang may pasasalamat. Habang lumilipas ang oras, tila unti-unting bumabalik ang lakas nito. Kinagabihan, habang ang buwan ay maliwanag na nakasabit sa kalangitan, lumabas ang duwende sa harap ng kubo. Sumunod sina Lolo Mateo at Tomas. Tunay na malaki ang utang na loob ko sa inyo, sabi ng duwende. Wala iyon, sagot ng matanda. Ngunit ngumiti ang duwende at umiling. Hindi, sabi nito. Ang kabutihan ay dapat gantimpalaan. Itinaas nito ang maliit nitong kamay. Mula sa dilim ng kagubatan ay unti-unting lumabas ang isang baka. Ngunit hindi ito karaniwang baka. Ang balat nito ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay maliwanag at tila may kakaibang talino. Nagulat sina Lolo Mateo at Tomas. Ito, sabi ng duwende, ay isang mahiwagang baka. Sa tuwing aalagaan ninyo ito ng may kabutihan at katapatan, hindi kayo kukulangin sa biyaya. Napatitig ang maglolo sa baka. Hindi nila lubos maisip ang kahulugan ng sinabi ng duwende. Ngunit sa kanilang puso ay may nararamdaman silang kakaibang pag-asa. Ang duwende ay muling ngumiti. At tandaan ninyo, sabi nito, ang tunay na biyaya ay hindi lamang nasusukat sa kayamanan. Pagkatapos noon, ang maliit na nilalang ay unti-unting naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan sina Lolo Mateo at Tomas sa harap ng kanilang kubo, kasama ang mahiwagang baka na maaaring magbago ng kanilang kapalaran. At doon nagsimula ang isang kwento na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Kinabukasan ay maagang nagising si Tomas dahil sa kakaibang tunog na nagmumula sa labas ng kanilang kubo. Hindi iyon ang karaniwang tilaok ng manok o pag-aspas ng mga dahon na dulot ng hangin. May kakaibang ritmo ang tunog na tila isang mahinahong pag-ungol ng isang hayop. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanilang papag at sumilip sa bintanang yari sa kawayan. Napatigil siya. Naroon sa harap ng kanilang maliit na bakuran ang bakang iniwan ng duwende noong nakaraang gabi. Tahimik itong nakatayo habang ang liwanag ng umaga ay tumatama sa balat nitong tila kumikislap sa banayad na gintong sinag. Lolo, mahina niyang tawag. Nagising si Lolo Mateo at agad na napabangon. Ano yon, Tomas? Ang baka. Lumabas sila ng kubo. Ang malamig na hangin ng umaga ay dumampi sa kanilang balat habang ang hamog ay nakapikit pa sa mga dahon ng damo. Tahimik na pinagmamasdan ng maglolo ang kakaibang hayop. Hindi pa rin ako makapaniwala, bulong ni Tomas. Lumapit si Lolo Mateo sa baka. Maingat niyang hinaplos ang ulo nito
Hindi ito nagpakita ng takot. Sa halip ay tila naging mas maamo pa ang itsura nito. Mukhang mabait naman siya, sabi ng matanda. May napansin si Tomas sa paanan ng baka. Lolo, sabi niya habang nakaturo sa lupa. Lumapit ang matanda at napakunot ang noo. Sa damuhan, sa mismong lugar kung saan nakatayo ang baka, may ilang maliliit na piraso ng gintong bagay na kumikislap sa sikat ng araw. Dahan-dahang dinampot ni Lolo Mateo ang isa. Hindi siya nakapagsalita. Lolo, ano yon? Tanong ni Tomas. Pinagmasdan ng matanda ang hawak niya. Ito ay ginto. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ginto? Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. 3 maliliit na piraso ng ginto ang nakakalat sa damuhan. Tahimik na nag-isip si Lolo Mateo. Naalala niya ang sinabi ng duwende noong gabi. Hindi kayo kukulangin sa biyaya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis magpapakita ng himala ang mahiwagang baka. Ngunit kahit may kasamang pagkamangha, nanatili ang kanyang pagiging maingat. Tomas, sabi niya, huwag muna nating ipagsabi ito sa iba. Opo, Lolo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag nalaman ito ng mga tao. Tumango ang bata. Sa baryong yon ay maraming taong mababait, ngunit meron ding ilan na madaling mainggit. Kinuha ni Lolo Mateo ang mga piraso ng ginto at inilagay sa loob ng isang lumang kahon sa kanilang kubo. Sa araw na yon ay nagpasya siyang pumunta sa bayan upang ipabenta ang isa sa mga ito. Habang naglalakad siya papunta sa palengke, mabigat ang kanyang iniisip. Hindi siya sanay sa kayamanan. Sa loob ng maraming taon ay tinanggap niya ang kahirapan bilang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ngayon ay tila may bagong pintuan na nagbukas para sa kanila. Pagdating sa bayan ay pumasok siya sa maliit na tindahan ng alahas na pag-aari ni Mang Alfredo, isang matandang mangangalakal na matagal nang kilala sa lugar. Ano ang may tutulong ko sa iyo, Mateo? Tanong nito. Tahimik na inilabas ni Lolo Mateo ang maliit na piraso ng ginto. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mang Alfredo. Saan mo nakuha ito? Tanong niya habang sinusuri ang metal. Napulot ko lamang, sagot ng matanda. Matagal itong pinagmasdan ng mga ngalakal bago siya nagsalita muli. Purong ginto ito, sabi niya. Mataas ang halaga nito. Ilang sandali pa at nagkasundo sila sa presyo. Nang matanggap ni Lolo Mateo ang pera, halos manginig ang kanyang kamay. Hindi pa siya kailanman nakahawak ng ganoong kalaking halaga. Agad siya bumili ng bigas, gulay, at kaunting karne, mga pagkain na matagal na nilang hindi natitikman. Nang makauwi siya sa kubo, ay tuwang-tuwa si Tomas. Lolo, ang dami nating pagkain. Ngumiti ang matanda. Salamat sa biyayang ibinigay sa atin. Sa gabing iyon ay kumain sila ng masarap na hapunan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Habang kumakain ay tahimik nilang pinagmamasdan ang baka sa labas ng kubo. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang pagbabago na darating sa kanilang buhay. Ngunit sa di kalayuan, mula sa gilid ng kagubatan, may isang pares ng mata ang lihim na nagmamasid sa kanilang tahanan. Ang mga matang yon ay pag-aari ng isang taong nakakita sa mahiwagang baka at sa kanyang puso ay nagsisimula nang mabuo ang isang mapanganib na inggit. Ang biyayang dumating sa maglolo ay unti-unti nang umaakit ng pansin ng mga taong may ibang hangarin. At iyon ay simula pa lamang ng mga pagsubok na kanilang haharapin. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating sa buhay ni Lolo Mateo at Tomas ang mahiwagang baka. Sa bawat umaga ay may natatagpuan silang maliliit na piraso ng ginto sa damuhan kung saan ito nakatayo. Hindi man marami, sapat ang mga iyon upang mabili nila
ang mga pangunahing pangangailangan, bigas, gulay, at kung minsan ay kaunting isda o karne. Gayunman, nanatiling simple ang kanilang pamumuhay. Hindi nagbago ang kanilang kubo at hindi rin nila ipinagmayabang sa iba ang kanilang unti-unting pag-angat. Si Lolo Mateo ay naniniwala na ang biyayang natanggap nila ay dapat pangalagaan ng may kababaang loob. Isang umaga, habang abala si Tomas sa pagpapakain ng damo sa baka, napansin niyang tila may gumagalaw sa likod ng punong mangga sa gilid ng bakuran. Tumingin siya ng mabuti, ngunit wala siyang nakita. "May tao ba doon?" tanong niya. Tahimik ang paligid. Ipinagkibit balikat na lamang ng bata ang kanyang nakita at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi niya alam na may isang taong matagal nang nagmamasid sa kanila. Ang taong iyon ay si Mang Ruperto, isang mayamang magsasaka sa baryo. Kilala siya bilang isang tao na may malaking lupa, ngunit may pusong puno ng inggit at kasakiman. Noong isang araw ay napadaan siya sa lugar ng kubo ni na Lolo Mateo at nakita niya ang kakaibang kinang ng baka habang ito ay nasa ilalim ng araw. Hindi niya yon nakalimutan. Hindi karaniwang baka yon. Bulong niya sa sarili habang nagtatago sa likod ng mga puno. Simula noon ay lihim niyang pinagmamasdan ang maglolo. At ngayong araw ay nakita niya ang isang bagay na nagpatunay sa kanyang hinala. Habang si Tomas ay naglilinis ng bakuran, may isang maliit na piraso ng ginto na nahulog mula sa damuhan. Nakita yon ni Mang Ruperto mula sa kanyang pinagtataguan. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ginto," mahina niyang sabi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa isip niya ay agad na nagsimulang gumalaw ang mga plano. Kung ang baka ay naglalabas ng ginto, ibig sabihin ay napakalaki ng halaga nito. At sa kanyang isip, hindi dapat mapunta sa isang mahirap na magsasaka ang ganoong kayamanan. Sayang lamang yon sa kanila, bulong niya. Tahimik siyang umalis mula sa kagubatan at bumalik sa kanyang malaking bahay sa gitna ng baryo. Pagdating doon ay agad niyang tinawag ang kanyang 2 tauhan. "May ipagagawa ako sa inyo," sabi niya. Lumapit ang 2 lalaki. "Ano po iyon, Mang Ruperto?" Umupo ang matandang magsasaka sa kanyang malaking upuan habang iniisip ang susunod na hakbang. "May baka, si Lolo Mateo," sabi niya. At hindi yun pangkaraniwang baka. Nagkatinginan ang 2 tauhan. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ang bakang iyon," sagot niya habang bahagyang ngumiti, "ay naglalabas ng ginto." Napatigil ang 2 lalaki. "Ginto?" Tumango si Mang Ruperto. "At gusto ko ang bakang iyon." Lumalim ang katahimikan sa silid. "Ano ang gusto ninyong gawin namin?" tanong ng isa. Sandaling nag-isip ang matanda bago siya sumagot. "Sa ngayon ay magmasid muna kayo. Alamin ninyo kung paano nila binabantayan ang baka." Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang bahay. Mula roon ay tanaw ang malawak niyang lupa, mga palayan, kamalig at mga alagang hayop. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya kontento. "Kapag natiyak natin ang lahat," sabi niya, "kukuhanin natin ang baka." Samantala, sa kubo ni na Lolo Mateo ay walang kamalay-malay ang maglolo sa panganib na papalapit sa kanila. Sa gabing iyon ay tahimik silang nakaupo sa harap ng kanilang kubo habang pinagmamasdan ang mga bituin. "Lolo," tanong ni Tomas, "bakit kaya tayo binigyan ng duwende ng baka?" Ngumiti ang matanda. "Marahil ay nakita niya ang kabutihan ng puso natin," sagot niya. "Pero natatakot ako," dagdag ng bata. "Bakit?" "Baka may mga taong gustong kunin ito sa atin." Napatingin si Lolo Mateo sa baka na payapang nakahiga sa damuhan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kagubatan. May kakaiba siyang naramdaman sa hangin.
Isang pakiramdam na tila may paparating na pagsubok. Anak, sabi niya, ang biyaya ay laging may kasamang pagsubok. Tandaan mo lamang ito, kung mananatili tayong mabuti at matapat, hindi tayo pababayaan ng may kapal. Tahimik na tumango si Tomas. Ngunit sa malayong bahagi ng baryo, sa loob ng malaking bahay ni Mang Ruperto, nagsisimula ng mabuo ang isang plano na maaaring magbago sa kapalaran ng maglolo. At ang mahiwagang baka na siya nang pinagmulan ng kanilang bagong pag-asa ay unti-unti nang nagiging sentro ng inggit at kasakiman. Isang pagsubok ang paparating, isang pagsubok na susukat sa kanilang katapangan, kabutihan at pananampalataya. Sa mga sumunod na araw ay patuloy na minamasdan ni Mang Ruperto at ng kanyang mga tauhan ang kubo ni Lolo Mateo. Maingat silang nagtatago sa gilid ng kagubatan at sa mga matataas na damo upang hindi mahalata ng maglolo ang kanilang presensya. Araw-araw nilang napapatunayan ng isang bagay, hindi pangkaraniwang hayop ang bakang iniwan ng duwende. Sa bawat umaga ay may lumilitaw na maliliit na piraso ng ginto sa damuhan kung saan ito nakatayo. Isang umaga ay nakita ng isa sa mga tauhan ni Mang Ruperto ang pagkuha ni Tomas ng mga piraso ng ginto mula sa lupa. Agad siyang bumalik sa bahay ng kanyang amo. Mang Ruperto, sabi niya habang hinihingal, tama po kayo. Ano ang nakita mo? Tanong ng matanda habang nakaupo sa kanyang mesa. Ang baka, naglalabas nga po ng ginto. Nakangiti si Mang Ruperto habang nakikinig. Sigurado ka? Opo, nakita ko mismo. Tumayo ang matanda at naglakad papunta sa bintana. Sa kanyang mukha ay makikita ang kasiyahan at kasakiman. Kung ganoon, sabi niya, panahon na para kumilos tayo. Tinawag niya ang kanyang 2 tauhan. Ngayong gabi, utos niya, kukuhanin ninyo ang baka. Nagkatinginan ng 2 lalaki. Paano po kung magising si Lolo Mateo? Tanong ng isa. Ngumiti si Mang Ruperto. Ang kubo nila ay maliit lamang, madaling pasukin. Lumapit siya sa kanila at nagsalita sa mababang tinig. Hintayin ninyo hanggang makatulog sila. Pagkatapos ay tahimik ninyong kunin ang baka at dalhin dito. Tumango ang 2 tauhan. Kapag nagtagumpay kayo, dagdag niya, bibigyan ko kayo ng malaking gantimpala. Sa kabilang banda ng baryo, tahimik naman ang buhay ni Lolo Mateo at Tomas. Sa araw na yon ay masaya si Tomas habang naglalaro sa bakuran kasama ang mahiwagang baka. Tila naging malapit na sa kanya ang hayop. Sa tuwing hahaplusin niya ito ay tila nakakaintindi ito ng kanyang damdamin. Lolo? Sabi niya habang nakaupo sa damuhan. Parang naiintindihan niya tayo. Ngumiti si Lolo Mateo. Marahil ay may kakaibang talino ang bakang ito. Pinagmasdan nila ang hayop habang ito ay kumakain ng damo. Sa kabila ng biyayang kanilang natanggap, nananatiling mapagkumbaba ang maglolo. Patuloy pa rin silang nagtatrabaho sa kanilang maliit na bukid at hindi nila ipinagkakalat ang kanilang lihim. Ngunit habang papalubog ang araw at unti-unting dumidilim ang kalangitan, may 2 taong papalapit sa kanilang lugar. Sina Mang Ruperto ay nagpadala ng kanyang mga tauhan upang isagawa ang kanilang balak. Tahimik silang gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag, sapat upang makita nila ang daan, ngunit hindi sapat upang mahalata sila ang iba. Dahan-dahan lang, bulong ng isa. Nang makarating sila sa malapit sa kubo, ay nagkubli sila sa likod ng mga puno. Tahimik ang paligid. Mula sa loob ng kubo ay maririnig ang mahihinang hilik ni Lolo Mateo at Tomas na mahimbing nang natutulog. Ang mahiwagang baka naman ay nakahiga sa damuhan. Lumapit ang 2 lalaki. Maingat nilang hinawakan ang lubid na nakatali sa leeg ng baka.
Ngunit sa sandaling iyon ay may kakaibang nangyari. Biglang nagliwanag ang mga mata ng baka. Napaatras ang dalawang lalaki. Ano iyon? Bulong ng isa habang kinakabahan. Ang hangin ay biglang lumamig. At mula sa gilid ng kagubatan ay may narinig silang mahina ngunit malinaw na tinig. Hindi dapat kunin ang hindi sa inyo. Napalingon ang dalawang lalaki. Mula sa pagitan ng mga puno ay lumitaw ang isang maliit na nilalang, isang duwende. Ang parehong duwende na tinulungan ni Lolo Mateo. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim. Bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo, sabi nito sa malamig na tinig. Nanlamig ang dalawang tauhan. Sa kanilang takot ay agad nilang binitawan ang lubid ng baka at tumakbo palayo sa kubo. Hindi na sila lumingon pa. Mula sa malayo ay pinagmamasdan ng duwende ang kubo ni na Lolo Mateo. Tahimik nitong sinigurong ligtas ang mahiwagang baka. Pagkatapos ay muli itong naglaho sa dilim ng kagubatan. Kinabukasan ay walang kamalay-malay sina Lolo Mateo at Tomas na muntik nang mawala sa kanila ang biyayang ibinigay ng duwende. Ngunit ang kanilang katahimikan ay hindi pa rin tuluyang ligtas. Dahil nang marinig ni Mang Ruperto ang kabiguan ng kanyang mga tauhan, lalo lamang siyang nagalit. At sa kanyang puso ay mas lalo pang lumalim ang kanyang pagnanais na mapasakamay ang mahiwagang baka. Ang kanyang susunod na hakbang ay magiging mas mapanganib at maaaring ilagay sa tunay na panganib ang maglolo. Kinabukasan matapos ang bigong pagtatangka ng kanyang mga tauhan, galit na galit si Mang Ruperto. Nasa loob siya ng kanyang malaking bahay habang paikot-ikot na naglalakad sa sala. Hindi niya matanggap na nabigo ang kanyang plano. Sa harap niya ay nakatayo ang dalawang tauhan na yumuko ang ulo, halatang takot sa galit ng kanilang amo. Ano ang ibig ninyong sabihin na may duwende? Matigas na tanong ni Mang Ruperto. Hindi po kami nagsisinungaling, sagot ng isa sa mga tauhan. Bigla na lang po itong lumitaw sa kagubatan. Nagliwanag pa ang mga mata ng baka. Napatigil si Mang Ruperto. Sa baryong iyon niyon ay matagal nang may mga kwento tungkol sa mga nilalang sa kagubatan, mga duwende, engkanto, at iba pang mahiwagang nilalang. Ngunit hindi siya kailanman naniwala sa mga yon. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang kayamanan. Kung may duwende man, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, mas lalo ko pang gustong makuha ang bakang iyon. Nagkatinginan ng dalawang tauhan. Mang Ruperto, maingat na sabi ng isa, baka po hindi maganda ang kalabanin ng mga nilalang sa kagubatan. Biglang tumalim ang tingin ng matanda. Natakot kayo sa isang maliit na nilalang? Sabi niya. Walang sumagot. Lumapit siya sa mesa at dahan-dahang umupo. Sa kanyang isip ay nagsisimula nang mabuo ang panibagong plano. Kung hindi natin kayang nakawin ang baka, sabi niya, kukunin natin ito sa ibang paraan. Lumapit ang kanyang mga tauhan. Ano po ang plano ninyo? Ngumiti si Mang Ruperto. Bibiliin natin ito. Nagulat ang dalawang lalaki. Bibiliin? Oo, sagot niya. Mahihirap lamang sina Lolo Mateo. Kapag inalok ko sila ng malaking halaga, siguradong ibibigay nila ang baka. Ngunit sa kanyang puso, ay alam niyang hindi iyon ang tunay niyang balak. Kapag napasakamay na niya ang baka, wala na siyang pakialam kung ano ang mangyari sa maglolo. Samantala, sa kubo ni na Lolo Mateo ay tahimik ang umaga. Abala si Tomas sa paglinis ng bakuran habang si Lolo Mateo naman ay naghahanda upang pumunta sa bukid. Masaya ang kanilang pakiramdam dahil sa unti-unting pagbabago ng kanilang buhay. Sa mga nakaraang linggo ay nakabili na sila ng bagong mga kagamitan sa bukid at sapat na pagkain para sa ilang araw. Ngunit hindi pa rin sila nagbago ng pamumuhay. Anak, sabi ni Lolo Mateo
Habang tinitingnan ang baka, lagi nating alagaan ang biyayang ito. Opo, Lolo, sagot ni Tomas. Ang kayamanan ay madaling mawala kung hindi pinahahalagahan. Habang nag-uusap ang maglolo, ay may narinig silang yabag mula sa daan. Napalingon sila. Paparating si Mang Ruperto kasama ang dalawa niyang tauhan. Nagulat si Tomas. Lolo, si Mang Ruperto. Kilalang mayaman sa baryo si Mang Ruperto, ngunit bihira itong bumisita sa kanilang lugar. Lumapit ito sa kanila na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Magandang umaga, Mateo, bati niya. Magalang namang yumuko si Lolo Mateo. Magandang umaga rin po. Tumingin si Mang Ruperto sa mahiwagang baka. Hindi niya maitago ang paghanga sa kanyang mga mata. Maganda ang inyong alagang baka, sabi niya. Opo, sagot ni Lolo Mateo. Sandaling tumahimik ang matanda bago niya sinabi ang kanyang sadya. Naparito ako upang alukin kayo. Nagtaka si Tomas. Ano po iyon? Huminga ng malalim si Mang Ruperto. Bibilin ko ang bakang iyan. Nanlaki ang mata ni Tomas. Ano po? Ibabayad ko ang halagang hindi ninyo matatanggihan. Dagdag ng matanda. Tahimik na nag-isip si Lolo Mateo. Hindi niya inaasahan ang ganoong alok. Ngunit sa kanyang puso ay may naramdaman siyang kakaibang pag-aalinlangan. Ang bakang yon ay hindi lamang basta hayop. Ito ay isang biyaya na ipinagkaloob sa kanila dahil sa kabutihan. At alam niyang hindi iyon dapat ipagpalit sa pera. Pasensya na po, mahinahong sagot ni Lolo Mateo. Hindi namin maaaring ibenta ang baka. Nagulat si Mang Ruperto. Sigurado ka? Opo. Nawala ang nangiti sa mukha ng mayamang magsasaka. Mateo, sabi niya sa mas malamig na tinig, malaki ang halagang ibibigay ko sa inyo. Ngunit matatag ang sagot ng matanda. Hindi po ito ipinagbibili. Sandaling naghari ang katahimikan. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Mang Ruperto. Sa unang pagkakataon ay may tumanggi sa kanyang alok. Pag-isipan mo, sabi niya bago tumalikod. Maaaring hindi na maulit ang pagkakataong ito. Pagkatapos noon ay umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Tahimik na pinagmamasdan ni Tomas ang papalayong tatlong lalaki. Lolo, sabi niya, parang galit siya. Tumango si Lolo Mateo. May mga taong hindi sanay tumanggap ng pagtanggi. Sa tingin mo po ba babalik siya? Napatingin ang matanda sa kagubatan. Sa kanyang puso ay may nararamdaman siyang hindi magandang mangyayari. Posible, sagot niya. Pero ano man ang mangyari, dagdag niya, mananatili tayong tapat at mabuti. Hindi nila alam na sa puso ni Mang Ruperto ay lalo lamang lumalim ang kanyang galit at kasakiman. At ang susunod niyang gagawin ay hindi na lamang simpleng pagnanakaw o pagbili. Isang mas madilim na plano ang nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na maaaring magdulot ng tunay na panganib sa buhay ni na Lolo Mateo at Tomas. Pag-alis ni Mang Ruperto, sa kubo ni na Lolo Mateo ay hindi maalis ang galit sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang dalawang tauhan, pabalik sa kanyang malawak na lupain, mahigpit ang kanyang pagkakakuyom ng kamao. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Sa buong baryo ay kilala siya bilang isang taong nasusunod ang kagustuhan dahil sa kanyang kayamanan at impluensya. Ngunit sa pagkakataong yon, isang mahirap na magsasaka lamang ang naglakas loob na tumanggi sa kanyang alok. Ano ang gagawin natin ngayon, Mang Ruperto? Tanong ng isa sa kanyang mga tauhan habang naglalakad sila sa makitid na daan. Hindi agad sumagot ang matanda. Malalim ang kanyang iniisip. Alam niyang hindi magiging madali ang pagkuha sa mahiwagang baka.
Kung totoo ngang may duwending nagbabantay rito, kailangan niyang maging mas maingat sa kanyang susunod na hakbang. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang mga tauhan, lalo lamang lumalakas ang kanyang pagnanais na mapasakamay ang bakang iyon. Hindi ako titigil, mahina, ngunit mariin niyang sabi. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Ngunit Mang Ruperto, sabi ng isa, kung may mga nilalang nga sa kagubatan na nagbabantay sa baka po mas mapahamak tayo. Huminto si Mang Ruperto at lumingon sa kanila. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng determinasyon. Natakot na ba kayo? Tanong niya. Hindi nakasagot ang dalawa. Makinig kayo, dagdag niya. Ang bakang iyon ay kayamanan at hindi ako papayag na manatili iyon sa isang hamak na kubo. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang makarating sila sa malaking bahay ni Mang Ruperto. Pagpasok nila sa loob, ay agad siyang naupo sa kanyang upuan at nag-isip. Matagal siyang nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Kung hindi natin makukuha ang baka ng tahimik, sabi niya, gagawa tayo ng paraan upang mapilitan silang ibigay ito. Napatitig ang dalawang lalaki sa kanya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti si Mang Ruperto, ngunit ang nangiting iyon ay may kasamang lamig. May paraan para mawala ng pagpipilian ang maglolo. Hindi niya agad sinabi ang buong plano, ngunit malinaw sa kanyang isip ang nais niyang mangyari. Samantala, sa kubo ni na Lolo Mateo ay hindi pa rin mapakali ang matanda. Habang sila ni Tomas ay naghahapunan, napansin ng bata na tila malalim ang iniisip ng kanyang lolo. Lolo? Tanong niya. Iniisip mo pa rin ba si Mang Ruperto? Tumango ang matanda. May kakaiba akong nararamdaman sa kanya, sabi niya. Hindi siya mukhang susuko ng ganoon kadali. Tahimik si Tomas. Kahit bata pa siya, ay napansin niya rin ang kakaibang tingin ng mayamang magsasaka sa kanilang baka. Lolo, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, bantayan natin ng mabuti ang baka. Ngumiti si Lolo Mateo at hinaplos ang ulo ng kanyang apo. Hindi lamang tayo ang nagbabantay dito. Napatingin si Tomas sa kagubatan. Naalala niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa duwende na tumulong sa kanila. Sa di kalayuan ay marahang umihip ang hangin mula sa kagubatan na tila may dalang tahimik na presensya. Sa mga sumunod na araw ay naging mas maingat ang maglolo. Sa gabi ay mas madalas nilang silipin ang baka upang masigurong ligtas ito. Ngunit habang patuloy silang nag-iingat, sa kabilang panig ng baryo ay unti-unti nang binubuo ni Mang Ruperto ang kanyang madilim na plano. Isang gabi ay tinawag niya muli ang kanyang dalawang tauhan. May ipapagawa ako sa inyo, sabi niya. Ano po iyon? Hindi natin kukunin ang baka sa gabi. Paliwanag niya. Sa halip ay gagawa tayo ng kaguluhan. Nagulat ang mga lalaki. Kaguluhan? Tumango si Mang Ruperto. Kapag nagkaroon ng problema sa kanilang bukid o bahay, mapipilitan silang lumayo sa baka. Naisip ng mga tauhan ang ibig niyang sabihin. At kapag walang nagbabantay, doon natin kukunin ang baka, dugtong ng matanda. Tahimik na tumango ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga puso ay may halong takot at pag-aalinlangan. Ngunit hindi sila makatanggi sa utos ng kanilang amo. Sa gabing iyon ay mas lalong lumalim ang kadiliman ng balak ni Mang Ruperto. At habang payapang natutulog sina Lolo Mateo at Tomas sa kanilang maliit na kubo, hindi nila alam na may paparating na panganib na maaring sumubok sa kanilang tapang at kabutihan. Ang mahiwagang baka na nagbigay sa kanila ng pag-asa ay ngayon nagiging dahilan upang sila ay mapasama sa isang mas malaking laban. Isang laban sa kasakiman ng tao.
Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang buhay ni Lolo Mateo at Tomas. Patuloy nilang inaalagaan ang mahiwagang baka at hindi nila pinababayaan ang kanilang maliit na bukid. Sa bawat umaga ay may natatagpuan pa rin silang maliliit na piraso ng ginto sa damuhan na sapat upang unti-unting mapabuti ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanilang mga araw, nananatiling may mabigat na pakiramdam sa dibdib ni Lolo Mateo. May kutob siyang may paparating na pagsubok. Isang gabi, habang ang kalangitan ay natatakpan ng makakapal na ulap at halos walang liwanag ang buwan, tahimik na gumagalaw ang 2 tauhan ni Mang Ruperto sa gilid ng baryo. Maingat nilang tinatahak ang makitid na daan patungo sa bukid ni Lolo Mateo. Ayos lang ba talaga ito? Bulong ng isa. Utos ito ni Mang Ruperto. Sagot ng kasama niya. Wala tayong magagawa. Sa kanilang mga kamay ay may dalang mga sulo at ilang kagamitan na maaaring gamitin upang gumawa ng kaguluhan. Hindi nila balak saktan ang maglolo, ngunit malinaw ang utos sa kanila, lumikha ng problema upang mapilitan ang maglolo na lumayo sa kanilang bahay at sa baka. Pagdating nila sa bukid ni Lolo Mateo ay tahimik silang kumilos. Sinira nila ang ilang bahagi ng bakod ng bukid at pinakawalan ng ilang hayop mula sa kalapit na kulungan upang pumasok sa taniman. Ang mga hayop ay nagsimulang kumain ng mga pananim. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng ingay sa paligid. Ang mga kaluskos ng mga hayop at ang pagkasira ng mga tanim ay unti-unting lumakas. Sa loob ng kubo ay nagising si Tomas. Lolo, bulong niya habang kinakalog ang matanda. Nagising si Lolo Mateo. Ano yon? May ingay sa bukid. Agad silang lumabas ng kubo. Sa liwanag ng maliit na lampara ay nakita nila ang kaguluhan sa kanilang taniman. Ang mga pananim, gulat na sabi ni Tomas. Pabilis na tumakbo si Lolo Mateo patungo sa bukid upang paalisin ang mga hayop na sumisira sa kanilang ani. Taboy! Taboy! Sigaw niya habang tinutulak palayo ang mga hayop. Sinundan siya ni Tomas upang tumulong. Sa malayo ay tahimik na nagmamasid ang 2 tauhan ni Mang Ruperto. Ayan na, bulong ng isa. Lumayo na sila sa kubo. Bilis! Sagot ng kasama niya. Dahan-dahan silang lumapit sa bakuran kung saan nakatali ang mahiwagang baka. Tahimik ang paligid. Ang kubo ay walang tao. Sa sandaling iyon ay tila naging mas mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ito na ang pagkakataon na hinihintay nila. Lumapit sila sa baka at hinawakan ng lubid na nakatali sa liig nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay biglang kumaluskos kahit walang malakas na hangin. Napatingin ang 2 lalaki sa kagubatan. Isang malamlam na liwanag ang unti-unting lumitaw mula sa pagitan ng mga puno. Ano iyon? Bulong ng isa habang nanginginig. Ang liwanag ay unti-unting lumapit at mula sa loob nito ay lumabas ang maliit na anyo ng isang nilalang. Ang duwende. Ang parehong duwende na minsang tinulungan ni Lolo Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na maamo ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa galit. Hindi pa rin kayo natuto, sabi nito sa malamig na tinig. Nanlamig ang 2 lalaki. Hindi sila makagalaw sa takot. Ang biyaya ay ibinigay sa taong may mabuting puso, dagdag ng duwende. Hindi ito para sa mga sakim. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid. Ang 2 tauhan ay tila nawalan ng lakas sa kanilang mga paa. Sa sobrang takot ay agad nilang binitawan ang lubid ng baka at tumakbo palayo sa bakuran. Hindi na nila inisip kung ano ang mangyayari sa kanila
basta lamang sila makalayo. Mula sa bukid ay napansin ni Tomas ang kakaibang liwanag malapit sa kanilang kubo. "Lolo, may ilaw sa bahay!" Agad silang tumakbo pabalik. Ngunit pagdating nila ay wala na ang liwanag. Tahimik lamang na nakatayo ang mahiwagang baka sa damuhan at tila walang nangyaring kaguluhan. Napatingin si Lolo Mateo sa kagubatan. Sa kanyang puso ay alam niyang hindi sila nag-iisa sa laban na ito. May isang nilalang na patuloy na nagbabantay sa kanila. Samantala, sa malaking bahay ni Mang Ruperto, bumalik ang kanyang 2 tauhan na pagod at takot na takot. Ano na ang nangyari? Galit na tanong ng matanda. Hindi agad nakapagsalita ang mga lalaki. May duwende po ulit, sagot ng isa habang hinihingal. Napakunot ang noo ni Mang Ruperto. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagnanais na makuha ang mahiwagang baka. At sa kanyang isip ay nagsisimula na namang mabuo ang isa pang plano. Isang plano na maaring maging mas mapanganib kaysa sa lahat ng kanyang ginawa. Kinabukasan matapos ang kaguluhan sa kanilang bukid, maagang nagising si Lolo Mateo. Tahimik siyang lumabas ng kubo, habang ang langit ay bahagyang nagliliwanag pa lamang sa silangan. Ang malamig na hamog ay nakadikit sa mga dahon ng damo, at ang hangin mula sa kagubatan ay may dalang kakaibang katahimikan. Tumingin siya sa kanilang taniman. May ilang bahagi ng bukid na nasira dahil sa mga hayop na pumasok noong gabi. Gayunman, hindi ganoon kalaki ang pinsala. Sa kabila ng nangyari, nagpapasalamat pa rin siya na hindi tuluyang nawasak ang kanilang mga pananim. Lumapit si Tomas, nakakagising lamang. "Lolo," sabi ng bata habang hinihimas ang kanyang mga mata. "Sino kaya ang nagpakawala ng mga hayop?" Hindi agad sumagot si Lolo Mateo. Sa kanyang isip ay malinaw na may taong may kagagawan ng nangyari. "At bakit nagkaroon ng ilaw kagabi sa may kubo?" Dagdag ni Tomas. Napatingin ang matanda sa kagubatan. Hindi niya nakita ang duwende, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang may isang nilalang na nagbantay sa kanila. "Marahil ay may tumulong sa atin," sagot niya. Hindi na nagtanong si Tomas. Sa halip ay lumapit siya sa mahiwagang baka at hinaplos ang ulo nito. Tahimik lamang ang hayop habang kumakain ng damo. Habang abala ang maglolo sa paglilinis ng kanilang bukid, ay biglang may narinig silang mahinang tinig mula sa likod ng punong mangga. "Mateo?" Napalingon si Lolo Mateo. Mula sa lilim ng puno ay unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang. Ang duwende. Nagulat si Tomas. "Lolo, siya iyon!" Lumapit ang duwende sa kanila. Sa liwanag ng umaga ay makikita ang kanyang maliit na katawan, mahabang balbas, at mga matang may kakaibang kinang. "Matagal na kitang minamasdan," sabi nito kay Lolo Mateo. Magalang na yumuko ang matanda. "Salamat sa tulong mo kagabi." Ngumiti ang duwende, ngunit may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. May mga taong nagtatangkang kunin ang baka. Tumango si Lolo Mateo. "Alam ko." Tumingin ang duwende kay Tomas. "Ang bakang ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang biyayang ibinibigay lamang sa mga taong may mabuting puso." Tahimik na nakinig ang bata. "Ngunit tandaan ninyo," dagdag ng duwende, "ang biyaya ay laging sinusubok." Napakunot ang noo ni Lolo Mateo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Sandaling tumingin ang duwende sa kagubatan bago siya sumagot. "Ang taong may balak na kunin ang baka ay hindi titigil." Agad na naisip ni Lolo Mateo si Mang Ruperto. "Mag-ingat kayo sa mga susunod na araw," sabi ng duwende, dahil maaaring hindi lamang pagnanakaw ang susunod niyang gawin. Nanahimik ang maglolo. Sa kabila ng kanilang tapang
ay hindi nila maitatanggi ang pag-aalala sa kanilang dibdib. Lumapit ang duwende sa mahiwagang baka at hinaplos ito. Ang hayop ay tila mas lalo pang naging maamo sa kanyang presensya. Hanggat nananatili kayong mabuti, sabi nito, mananatili rin ang biyaya sa inyo. Pagkatapos noon ay tumingin ito kay Tomas. Alagaan mo ang iyong lolo. Opo, sagot ng bata. Unti-unting umatras ang duwende patungo sa kagubatan. Bago tuluyang mawala, ay muli itong nagsalita. Kapag dumating ang oras ng tunay na pagsubok, huwag kayong mawalan ng pananampalataya. Pagkatapos ay naglaho ito sa pagitan ng mga puno. Tahimik na tumingin si Tomas sa kanyang lolo. Lolo, sa tingin mo ba babalik si Mang Ruperto? Huminga ng malalim si Lolo Mateo. Hindi ko alam, sagot niya. Ngunit kailangan nating maging handa. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, nakaupo si Mang Ruperto sa loob ng kanyang bahay habang tahimik na nakatingin sa mesa. Sa kanyang harapan ay may maliit na supot ng ginto na ibinigay sa kanya ng isa sa kanyang tauhan. Isang piraso na nakuha nila mula sa lugar kung saan nakatayo ang baka. Pinagmasdan niya ang kumikislap na metal. Sa kanyang isip ay lalo pang lumakas ang kanyang pagnanais na makuha ang bakang iyon. Kung may duwende mang nagbabantay, mahina niyang sabi sa sarili, hahanapan ko ng paraan para mawala ito. Unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip ang isang bagong plano. Isang plano na hindi lamang laban sa maglolo, kundi laban din sa mahiwagang nilalang ng kagubatan. At sa pagkakataong ito, ang laban ay magiging mas mapanganib kaysa kailanman. Pagkatapos ng babala ng duwende, naging mas maingat sina Lolo Mateo at Tomas sa kanilang paligid. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo nilang pinahahalagahan ang mahiwagang baka at ang biyayang dala nito sa kanilang buhay. Gayunpaman, hindi nawala ang kaba sa kanilang mga puso. Ang mga salita ng duwende ay malinaw. Hindi pa tapos ang panganib. Isang hapon, habang abala si Tomasa sa pagkuha ng damo para sa baka, napansin niya ang alikabok na unti-unting umaangat sa daan papunta sa kanilang kubo. Napakunot ang kanyang noo. Lolo? Tawag niya. Lumabas si Lolo Mateo mula sa kubo. Ano yon? May mga taong paparating. Tiningnan ng matanda ang daan. Maya-maya lamang ay nakita nila si Mang Ruperto kasama ang ilan pang kalalakihan. Hindi lamang dalawa ang kanyang kasama sa pagkakataong yon. Marami sila at halatang handa sa kung anumang balak nilang gawin. Tumigil ang grupo sa harap ng kubo. Tahimik ang paligid. Lumapit si Mang Ruperto habang malamig ang kanyang tingin sa maglolo. Mateo, sabi niya. Magandang hapon po, magalang na sagot ng matanda. Ngunit hindi na nag-abala si Mang Ruperto sa formalidad. Ako ay bumalik, sabi niya, upang kunin ang bakang iyon. Nang marinig iyon ni Tomas, ay agad siyang lumapit sa tabi ng kanyang lolo. Sinabi ko na sa inyo, may nahong sagot ni Lolo Mateo, hindi namin ito ibinebenta. Ngumiti si Mang Ruperto. Ngunit ang nangiting iyon ay puno ng pagbabanta. Hindi na ito tungkol sa pagbili, sabi niya. Nagkatinginan ang kanyang mga tauhan at nagsimulang lumapit sa baka. Agad na humarang si Tomas. Hindi ninyo pwedeng kunin yan. Napatigil ang mga lalaki sa tapang ng bata. Lumapit si Lolo Mateo at hinawakan ang balikat ng kanyang apo. Anak, sabi niya, huwag kang matakot. Tumingin siya kay Mang Ruperto. Hindi tama ang ginagawa ninyo. Ngunit tila wala nang pakialam ang mayamang magsasaka sa anumang salita ng katwiran. Sa baryong ito, sabi niya, ang may kapangyarihan ang nasusunod. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malakas na hangin mula sa kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno
ay nagsimulang kumaluskos ng malakas. Napalingon ang lahat sa direksyon ng kagubatan. Mula sa lilim ng mga puno ay lumitaw ang isang maliit ngunit maliwanag na anyo. Ang duwende. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang dahan-dahan siyang lumalapit. Nanahimik ang lahat. Kahit si Mang Ruperto ay hindi agad nakapagsalita. "Binalaan na kita," sabi ng duwende sa malamig na tinig. Napakunot ang noo ni Mang Ruperto. "Isa ka lamang maliit na nilalang," sagot niya. "Hindi mo ako mapipigilan." Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng duwende. "Ang kayamanan na hinahangad mo ay hindi para sa iyo," sabi nito. Sa sandaling iyon ay tila nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at ang liwanag ng araw ay tila lumabo. Ang mga tauhan ni Mang Ruperto ay nagsimulang kabahan. "Mang Ruperto, baka po mas mabuting umalis na tayo," bulong ng isa. Ngunit matigas ang ulo ng matanda. "Hindi!" sigaw niya. Tinuro niya ang baka. "Kunin ninyo iyon." Ngunit bago pa makalapit ang kanyang mga tauhan, ay biglang nagliwanag ang paligid. Ang mahiwagang baka ay tila naglabas ng banayad na gintong liwanag. Napaatras ang mga lalaki sa gulat. Ang duwende ay tumayo sa harap ng baka. "Ang kasakiman ay walang lugar sa biyayang ito," sabi nito. Unti-unting naramdaman ng mga tauhan ni Mang Ruperto ang kakaibang bigat sa kanilang katawan. Tila may puwersang pumipigil sa kanila na lumapit. Isa-isa silang napaatras. "Mang Ruperto," sabi ng isa, "hindi po ito normal." Sa unang pagkakataon ay nakita sa mukha ng mayamang magsasaka ang pag-aalinlangan. Tumingin siya sa duwende, sa baka, at sa maglolo na tahimik na nakatayo sa tabi nito. Sa sandaling iyon ay tila napagtanto niya na may mga bagay sa mundo na hindi kayang bilhin o agawin ng kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin tuluyang nawawala ang galit sa kanyang puso. "Hindi pa ito tapos," sabi niya bago tumalikod. Unti-unti siyang naglakad palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Tahimik na pinagmamasdan sila ni na Lolo Mateo at Tomas hanggang sa tuluyan silang mawala sa daan. Pagkatapos ay napatingin sila sa duwende. "Salamat," sabi ni Lolo Mateo. Ngunit ang duwende ay hindi ngumiti. "Ang laban ay hindi pa tapos," sagot nito. Ang kasakiman ay hindi madaling nawawala. Tahimik ang maglolo habang nakikinig. Sa kanilang mga puso ay alam nilang tama ang sinabi ng duwende. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagsubok ay hindi lamang ang panganib, kundi ang pagbabago ng puso ng isang taong nalunod sa kasakiman. At ang wakas ng kanilang kwento ay papalapit na. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay muling naging tahimik ang baryo. Umalis si Mang Ruperto kasama ang kanyang mga tauhan at mula noon ay hindi na siya muling nagpakita sa kubo ni na Lolo Mateo. Ngunit kahit na wala ang agarang panganib, nanatiling maingat ang maglolo. Sa bawat araw na lumilipas ay patuloy nilang pinangangalagaan ang mahiwagang baka. Hindi nila ito itinuring bilang simbolo ng kayamanan, kundi bilang isang biyaya na dapat pasalamatan at igalang. Sa mga sumunod na linggo ay unti-unting bumuti ang kanilang buhay. Nakapag-ayos sila ng kanilang kubo, nakabili ng mas maayos na kagamitan sa bukid, at hindi na sila kinukulang sa pagkain. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanilang pagkatao. Si Lolo Mateo ay patuloy na nagtatrabaho sa bukid at si Tomas ay masigasig na tumutulong sa kanya. Sa halip na gamitin ang kanilang kayamanan para sa pansariling kaginhawaan lamang, tinulungan din nila ang ilang kapitbahay na higit na nangangailangan. Kapag may pamilyang walang makain, nagbabahagi sila ng bigas. Kapag may magsasakang kulang sa binhi, tumutulong si Lolo Mateo. Unti-unting napansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa buhay ng maglolo. Ngunit higit sa lahat
ay napansin nila ang kabutihang hindi nagbago sa kanilang mga puso. Isang hapon, habang nakaupo si Lolo Mateo at Tomas sa harap ng kanilang kubo, muling naramdaman nila ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Napatingin sila sa mga puno. Mula sa pagitan ng mga dahon ay muling lumitaw ang duwende. Lumapit ito sa kanila na may tahimik na ngiti. Matagal na kitang minamasdan, sabi nito kay Lolo Mateo. Tumayo ang matanda at magalang na yumuko. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Umiling ang duwende. Ang biyayang yun ay hindi utang. Sagot nito. Ito ay gantimpala sa kabutihan ng inyong puso. Lumapit ito sa mahiwagang baka na payapang nakatayo sa damon. Maraming tao ang nagiging sakim kapag nakahawak ng kayamanan, sabi nito. Ngunit kayo ay nanatiling mapagkumbaba. Tahimik na nakinig si Tomas. Pagkatapos ay tumingin ang duwende sa bata. Malaki ang magiging papel mo sa hinaharap, sabi nito. Nagulat si Tomas. Ako po? Tumango ang duwende. Ang kabutihan na itinuro sa iyo ng iyong lolo ay ipagpapatuloy mo. Napangiti si Lolo Mateo habang pinagmamasdan ng kanyang apo. Pagkatapos ay muling nagsalita ang duwende. Panahon na upang ipaalala sa inyo ang tunay na kahulugan ng biyaya. Sa sandaling iyon ay marahang nagliwanag ang mahiwagang baka. Ang gintong kinang nito ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit unti-unti, ang liwanag ay nagsimulang humina. Nagulat si Tomas. Lolo, ang baka. Ang mahiwagang baka ay dahan-dahang lumakad papunta sa duwende. Pagkatapos ay tumingin ito sa maglolo na tila nagpapaalam. Sa isang iglap ay naging liwanag ang anyo nito. At ang liwanag na yon ay unti-unting nawala sa hangin. Nanatiling tahimik ang paligid. Napatigil si Tomas. Lolo, wala na siya. Ngunit hindi nagmukhang malungkot si Lolo Mateo. Sa halip ay ngumiti siya ng marahan. Ang biyaya ay hindi palaging nananatili, sabi niya. Napatingin ang duwende sa matanda at tumango. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, sabi nito. Totoo iyon, sagot ni Lolo Mateo. Ang tunay na kayamanan ay ang mabuting puso. Sa kanilang paligid ay nanatiling payapa ang hangin at ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok. Bagamat nawala ang mahiwagang baka, ang biyayang iniwan nito ay hindi kailanman nawala sa puso ng maglolo. Patuloy silang nabuhay ng may kasipagan, kabutihan at pananampalataya. At sa baryong yon ay matagal na ikinuwento ng mga tao ang alamat ng isang mahirap na maglolo na pinagpala dahil sa kanyang kabutihan at ng isang mahiwagang baka na minsang nagdala ng pag-asa sa kanilang buhay. Ngunit higit sa lahat, ang kwentong yun ay naging paalala sa lahat na ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Wakas,